Saglit lang po mga kalihim. Maikling pagbati lang po. Shoutout po kay Ma'am Junalyn Narma 1974 at kay Princess, Randy, Edna, Manilyn, Cherry, Marin, Rian, Johans, Mia, Jezreel at kay Rancel. Bale, yun lang po. Simulan na po natin yung kwento. Magandang araw po sa inyo mga kalihim. Ako po si Joanna, or Joanne for short na lang. Bale, gusto ko lang ikwento itong kakaibang experience ko sa isang apartment na narentahan ko noon. Nangyari yung first creepy experience ko noong kakalipat ko lang sa isang tahimik at liblib na apartment. Ang reason ko po talaga kung bakit ako lumipat sa lugar na yon is kailangan ko ng lugar na di masyadong maingay. Kasi naka-home base po yung work ko as a call center agent. Nagustuhan ko rin po kasi medyo cheap yung rentang apartment. Pero may isa lang akong napansin noong first day ko doon. Sa likod po kasi ng apartment is may lumang sementeryo. Hindi naman po siya dikit mismo sa apartment. Pero makikita mo po agad yun sa bintana sa second floor. Bale, sinabihan naman po ako ng landlord ko na masasanay din daw ako. Matapos po ng mga paalala niya sa rules sa apartment, ay sinabi niya rin nakakaalis lang ng dating umuupa roon, na mag-iisang buwan pa lang. Naisip ko po ng mga oras na yon, ay wala naman sigurong kakaibang nangyari kung bakit umalis yung dating umuupa sa apartment. Nung mga first week ko roon, ay wala naman akong experience na kakaiba. Nakapag-work naman po ako ng maayos at nakatulog din ng mahimbing. Pero isang madaling araw po nun, Sir Ren, habang nakabreak po ako, ay napasilip po ako sa bintana kasi gusto ko pong makalanghap ng sariwang hangin. Tahimik na po ng mga oras na yon. Wala nang mga sasakyan na dumaraan. Napansin ko na may mga ilaw pa ng kandila sa sementeryo. Maya-maya, may napansin po kung matandang lalaking nakatayo doon sa may puntod. Medyo nagtaka ako kasi nakatayo lang siya roon at hindi gumagalaw. Naisip ko na baka caretaker ng sementeryo. Kaya isinara ko na lang po yung bintana at bumalik na sa trabaho. Noong kinabukasan ng gabi, nakita ko na naman po siya. Doon po sa eksaktong pwesto niya noong madaling araw. Pero this time, Sir Ren, hindi na siya nakatayo na lang. Parang nakaharap na po siya sa apartment. Medyo na-weirduhan po ako nun sa kanya, kaya hinayaan ko na lang po ulit. Pero nung pangatlong gabi, nung paglapit ko sa bintana, nakaramdam na po ako ng kakaiba nun. Nung titingin na ako sa sementeryo, ay expected ko na nandun yung matandang lalaki. Pero bigla po ako nangilabot, Sir Ren. Nakita ko kasing nakaharap yon sa mismong bintana kung saan ako nakatingin. Kahit na medyo madilim na mga oras na yon, kitang-kita ko na walang mukha yun. Bigla po ako napaatras nun at agad kong isinara yung bintana. Halos hindi po ako makapagtrabaho ng gabing yun sa sobrang takot. Kaya kinabukasan ay naglakas loob akong magtanong sa landlord ko. Pero nginitian niya lang po ako. Tapos sabi niya ay dala lang siguro ng puyat ko sa trabaho. So hinayaan ko na lang po yun. Hindi na po ako masyadong nagtanong. Fast forward po tayo sa kwento. Lumipas po ang 3 araw. Ay akala ko na wala na akong kakaibang may experience. Pero doon ako nagkamali. Kasi matapos ng shift ko, ay natulog ako ng mga bandang 7 a.m. Hindi ko alam kung gaano katagal akong tulog nun. Pero bigla po ako nagising. Nung pagmulat ko, ay nakaramdam ako na parang may malamig na hangin na dumampi sa kanang tenga ko. Napabalikwas po ako ng bangon nun, Sir Ren. Pero nang nilibot ko yung mata ko sa kwarto,
ay wala naman po akong nakita. Kaya humiga na lang ulit ako noon at inisip ko na baka inaantok pa ako. Noong pipikit na sana ako, ay nakita ko sa paanan ng higaan ko ay may nakatayong matandang lalaki. Nung nag-focus po ako ng tingin, ay napansin ko na yun yung matandang lalaki na walang muka sa sementeryo. Nakatayo lang po siya roon na para bang tinititigan ako. Hindi ko po alam yung gagawin ko ng mga oras na yun kasi hindi po ako makagalaw at makasigaw. Naisip ko na lang noon na hatakin yung kumot at magtalukbong. Habang nakatalukbong ay nagdasal ako ng paulit-ulit at tinawag ko po yung pangalan ng Diyos. Bali mga ilang minuto po kong ganun. Tapos maya-maya, naramdaman ko na parang wala ng tao sa paanan ng higaan ko. Akala ko po nun, Sir Ren, ay doon na matatapos yon. Pero consistent po yung nagpaparamdam tuwing 3:00 ng madaling araw. Palagi po siyang kumakatok ng 3 beses sa kwarto. Pero never ko pong naisip na buksan yon. After po ng 2 days, is doon na po ako naging decided na umalis na sa apartment. Habang naglalabas po ako ng gamit, ay lumapit po yung matandang kapitbahay ko. Nagtanong po siya kung lilipat ng baraw ako. Sumagot naman po ako sa kanya ng oo. Tapos nakwento ko rin sa kanya yung naging reason ko kung bakit ako lilipat. Tapos sinabi niya rin na parehas daw kami ng experience ng dating umuupa roon. Medyo nagulat po ako sa sinabi niya, pero nagpaalam na lang po ako sa kanya kasi nandun na po yung tricycle na sasakyan ko. Bali nakalipas na po ang ilang weeks noon at nakalipat naman po ako ng apartment at mas maayos na po yung nakuha ko. Pero kahit na medyo maingay, ay ayos na siguro sa akin yun. Kaysa naman may matandang lalaki na nagpaparamdam sa kwarto mo. Hello po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Doris. Mahilig po talaga akong makinig ng horror stories. Pero itong channel nyo, yung naisipan ko pong pagsendan ng story ko. 10 years ago na po ang nakalipas ng mangyari ito. Bale may maliit po akong pinapaupahang apartment. Tapos yung second floor lang yung pinapaupahan ko noon sa mga college student. Malapit lang po kasi yung university sa apartment ko. Kaya halos laging punuan po dun sa apartment. Marami na ako na-encounter na kakaibang tenant noon. Pero itong si Kate yung tumatak sa akin. Ito kasing si Kate ay tahimik lang na babae at on time siya kung magbayad ng renta. Kaya naging favorite ko siyang tenant noon. Sa 6 na buwan yung pagiging tenant ko, ay dun ko lang napansin na may kakaiba sa kanya. Dati kasi madalas siyang nakikipagpintuan sa ibang tenant. Pero bigla po ako nagtaka kasi naging mailap po siya. Madalas siyang nagkukulong sa kwarto niya at napapansin ko sa tuwing lumalabas siya ng apartment ay ang laki ng eyebags siya sa kakapuyat siguro. Naisip ko po noon ay baka stress lang sa school. Pero isang hapon ay dumaan po yung isang tenant ko sa akin at nakipagchismisan. Nakwento niya na may problema raw si Kate. Nagtanong ako kung ano. Tapos sabi niya na binablockmail daw si Kate ng ex-boyfriend niya. Nagulat ako nun sa sinabi ng tenant ko. Tapos dagdag pa niya na video scandal raw ang reason kung bakit nagbago raw si Kate. Ginagawa raw ng lalaki ay pinangtatakot daw yung video tapos hihingian daw ng pera. Napaisip po ko nun sa tenant ko kung totoo ba yung sinasabi niya. Pero kasi napapansin ko rin na halos umiiyak si Kate kapag walang nakakapansin sa kanya. Fast forward po tayo, Sir Ren. One time, natatnan kong nakaupo si Kate sa hagdan na nanginginig yung kamay. Lumapit po ko noon at tinanong ko siya na kung may problema ba. Kako sabi ko sa kanya na willing akong tulungan siya. Pero hinitian niya lang ako. Tapos sabi niya ay ayos lang daw siya. Hindi ko na po siya tinanong pa noon. Pero makalipas po ang ilang araw ay mas lalong nagkulong si Kate noon.
Minsan pa nga ay kinakatok na siya ng classmate niya sa kwarto niya. Pero hindi po siya sumasagot. Akala ko po noon ay busy lang sa school o nagpo-focus lang sa pag-aaral. Hanggang sa isang umaga, may naamoy kaming kakaiba na galing po sa kwarto ni Kate. Kaya kinatok po namin siya. Paulit-ulit kaming kumakatok pero wala pong response. Sinubukan na rin po namin siyang tawagan pero di talaga sumasagot. Kaya nag-decide na akong kunin yung duplicate key ng apartment. Nung pagbukas ko ng pinto, ay doon namin natagpuan si Kate na wala ng buhay. Bale nagpakamatay pala siya at dugo niya pala yung naaamoy namin sa kwarto. Hindi ko na po ididetalye yung mga nangyari mismo, Sir Ren. Pero matapos po ang ilang weeks ay walang gustong tumira roon sa kwarto ni Kate. Kasi sabi ng ibang tenant na may naririnig daw silang babaeng umiiyak sa kwarto na yon. At minsan daw ay may yabag daw silang naririnig tuwing madaling araw. Tapos may isang tenant na pumunta sa akin na namumutla at sinabi niya na may babaeng naglalakad daw sa hallway. Kaya agad po akong pumunta roon. Pero nang nandun na ako, ay wala naman po akong nakita. Naisip ko na baka nagpaparamdam si Kate o natatakot lang sila kasi may namatay doon. Hanggang sa ako mismo na po yung nakaranas. Isang gabi po nun, Sir Ren, habang umiikot ako para tingnan kung nakapatay na ba ang mga ilaw. Nung pagdaan ko po sa tapat ng dating kwarto ni Kate, ay may narinig po akong mahinang pag-iyak. Para pong tinig po ng babae. Akala ko po nung una ay may bagong tenant na pumasok. Kaya kinatok ko po. Pero wala pong sumagot. Nung pinuksan ko po yung pinto, ay madilim po sa loob. Pero may naririnig talaga akong pag-iyak na para bang napakalapit lang nun sa akin. Bigla po ko nakaramdam ng kilabot ng oras na yon. Kaya mabilis ko pong isinara agad yung pinto at bumaba. Hindi ko na lang po sinabi sa mga tenant yung na-experience ko. Baka kasi lalo silang matakot. Fast forward po tayo. Lumipas po ang ilang araw, Sir Ren. At mas dumami po yung mga reklamo sa akin ng mga tenant ko. Na may nararamdaman daw silang kakaibang malamig na hangin sa hallway. Madalas daw ay namamatay daw ng kusa yung mga ilaw. At sa tuwing madaling araw daw, Sir Ren, ay may mahinang katok sa dating kwarto ni Kate. Doon na po ako nag-decide na ipabless yung buong apartment. Matapos pong ipabless, ay wala na pong mga kakaibang nagpaparamdam sa apartment. Makalipas din po ang ilang buwan, may bagong tenant nang tumira sa dating kwarto ni Kate. Mula po noon, ay wala nang muling nagreklamo. Hello po, Kuya Ren. Ako po ito si Bea Alonso. Ha? Bea Alonso? De, joke lang po. Call me Bea na lang po. Share ko lang po tong creepy experience ko sa isang apartment na naupahan ko noon. Nangyari to noong naging tenant ako sa isang lumang apartment sa Maynila. Bale, malapit lang po yung apartment sa office na pinapasukan ko. Kaya pinili ko na doon na lang tumira. Kahit medyo may kalumaan na yung apartment, okay na po sa akin kasi tahimik naman po yung lugar at mabait naman po yung naging landlady ko. May isa lang ako napansin sa apartment. May altar po na maliit sa gilid ng hagdan papuntang second floor. Meron po siyang imahe ng santo, kandila, rosary at bulaklak. Napansin ko, naaalagang-alaga yun ng landlady. Kasi laging may sindi yun ng kandila at malinis po yung paligid. Noong una, wala naman akong kakaibang naisip doon. Pero sa tuwing daraan ako roon, ay napapatingin ako sandali sa altar. Fast forward po tayo, Sir Ren. Isang gabi, halos 10 oras na ako nakauwi. Kasi nag-overtime pa ako sa work noon. Tapos napansin ko, natahimik sa apartment. Pagdating ko sa second floor, napatingin po ko sa altar. Hindi ko po alam kung bakit.
Pero nakaramdam ako na parang may kakaiba. Nang pagtingin ko sa altar, ay nakita kong lumuha ng dugo ang santo. Naisip ko po noon na baka namamalikmata lang ako. Kaya kinusot ko po yung mata ko. Na-curious po ko noon, kaya lumapit ako para tingnan yon. Pero nung malapit na ako sa altar, ay may narinig akong bumulong sa tenga ko. Na ang sabi, "Naniniwala ka ba sa Diyos?" Nagulat po ako, kaya mabilis po akong lumingon. Pero nung paglingon ko, ay wala naman po akong nakita. Ang napansin ko lang po noon ay tahimik na po yung hallway. Tapos tumingin ako ulit doon sa altar. Nung pagtingin ko, wala na po yung dugo sa mata ng santo. So binaliwala ko na lang po yun at nagmadaling pumunta sa kwarto ko. So fast forward po tayo ulit sa kwento. Bali after 2 nights, is muli po kong ginabi ng uwi. Habang paakyat ako ulit ng hagdan, ay may narinig akong sumitsit. Napahinto po ako noon at tumigil din po yung pagsitsit. Nang hakbang na sana ako, ay narinig ko na naman. Pero this time, is malapit ko nang naririnig. Dahan-dahan po kong tumingin sa altar. Nung pagtingin ko, ay may nakita po kong isang malaking anino sa tabi nun. Hindi po yun gumagalaw. Napansin ko na matangkad yun at halos umabot na yung ulo hanggang sa kisame. Hindi ko po maaninag yung mukha ng anino, pero habang nakatitig ako sa altar, ay napansin ko na bahagyang gumalaw yung santo, na para bang may nagtulak nun. Hindi ko na po hinintay na may makita pa akong kakaiba roon, kaya tumakbo na lang po ako papunta sa kwarto ko. Kinabukasan ay sinabi ko yon sa landlady ko. Hindi po siya agad nagsalita, tapos tumingin po siya sa akin na parang nagdududa. Tapos sabi niya na masama raw pag-isipan ng altar. Matapos noon, wala na po siyang nabanggit sa mga kwento ko. Kaya mas lalo po tuloy akong natakot na dumaan sa altar na yon. Bali ilang gabi rin po ang lumipas, Sir Ren. Nang habang nagpapahinga ako sa kwarto, ay may narinig po akong yabag sa hallway. Tapos parang may narinig ako nagmamadaling isara ang pinto. Kaya kinabukasan, ay kinausap ko po yung tenant sa katabing kwarto. Tinanong ko siya kung bakit parang may humahabol sa kanya kagabi. Bigla po siyang namutla sa tanong ko. Tapos sabi niya, na akala niya raw ay ako yung nasa hallway noong gabing yun. Nagtaka po ako sa sinabi niya. Pero daw nang tiningnan niyang mabuti, ay may nakita daw siyang napakatangkad na nilalang na nakatayo sa tabi ng altar. Maitim daw yung buong katawan nun at yung ulo daw ay may mahahabang sungay. Hindi raw yun gumagalaw, nakatayo lang daw yun habang nakaharap sa direksyon ng hagdan. Matapos siya pong magkwento ay natahimik po kaming dalawa, tapos hindi na namin pinag-usapan yon. So after po ng 2 days, is nag-decide na akong umalis sa apartment na yon. Naisip ko kasi na baka mas lalong lumala yung pagpaparamdam ng nilalang doon sa altar. Ako po si Jeros. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas, Sir Ren. Bali nag-decide po kami na iparenovate yung lumang bahay ng magulang namin. 3 taon na po kasi silang patay. Tapos yung kapatid kong babae na nag-aalaga po sa magulang ko noon is nag-asawa na at nanirahan na po sa ibang bansa. Dahil wala pong titira dun sa bahay na yon, naisip ko po na ipaayos yon at gawing apartment. Lumang bahay na po siya kaya halos lahat pinalitan na. Pero may isang bagay po ko na hindi pinaputol doon. Yung malaking puno po sa gilid ng bahay. Kasi simula pa noong bata kami, ay tambayan na po namin ng kapatid ko yon. Meron po siyang nakasabit na lumang duyan na gawa po sa makapal na lubid. Doon po kami madalas naglalaro, nagkikwentuhan, at kung minsan ay natutulog kapag mahangin po sa hapon. Marami po kaming masasayang alaala doon sa punong yun, Sir Ren. Habang ginagawa po yung apartment,
Madalas po akong dumadalaw para i-check yung progress ng trabahador. Isang hapon po noon, wala na po silang lahat dahil natapos na po yung trabaho nila para sa araw na yon. Tahimik na po yung buong paligid. Nakaupo ako sa lumang duyan noon, Sir Ren. Habang nakasakay po ako sa duyan, naalala ko po yung magulang ko at yung mga panahon na kumpleto pa yung pamilya namin. Maya-maya, may narinig po akong malakas na kalabog mula sa loob ng apartment. Kasunod po nun, ay parang may nabasag po na pinggan. Agad po ako napatayo nun. Tapos inikot ko po yung buong bahay. Sumilip po ako sa kusina, sa sala, pati na rin po sa bakanting kwarto. Pero wala po ako nakita ron. Wala rin pong kung anong basag na gamit. Inisip ko na baka may pusang nakapasok lang. O baka may nahulog lang na materyales ng mga karpintero. Bale, hindi ko na lang po pinansin. Pagkaraan po ng ilang linggo nun, Sir Ren, natapos din po yung renovation. Malinis na po yung buong apartment at pwede na rin pong paupahan. Bago po ako maghanap ng mga tenant nun, naisip ko pong matulog roon para matesting kung maayos ba ang lahat doon. Bali, inaya ko po yung dalawa kong matalik na kaibigan na sina Joel at Kobe. Nagdala po sila ng ilang pagkain at ilang bote ng alak. Masaya po kami nagkwekwentuhan hanggang sa gabi. Nung sumapit na po yung hating gabi, pareho na pong nakatulog sina Joel at Kobe sa sobrang kalasingan. Ako naman po noon ay lumabas muna para magsindi ng sigarilyo. Sumilip po ako sa paligid. Tahimik na po noon. Habang naninigarilyo po ako noon, napatingin po ako sa malaking puno. May napansin po ko. May isang matandang babae na nakatayo sa ilalim nun. Nakatalikod po siya. Mahaba po yung puti niyang mga buhok. Luma na rin po yung suot niya at kupas na. Akala ko po nung una matandang naligaw lang. Kaya sumipol po ako ng mahina. Pero hindi po siya lumingon. Tinawag ko po siya. Kako sabi ko, "Lola, ano pong ginagawa niyo dyan?" Pero wala po siyang reaksyon. Dahan-dahan po akong lumapit sa kanya. Habang papalapit po ko, napansin ko po na hindi gumagalaw yung katawan niya. Para po siyang naistatwa nun, Sir Ren. Ilang hakbang na lang po yung pagitan namin nang bigla po siyang humarap sa akin. Nung pagharap niya, nanigas po ako. Hindi ko po kasi maipaliwanag yung nakita ko nun. Sobra pong putla ng balat niya. Lubog na lubog po yung mga mata niya at yung bibig niya nakabuka po ng hindi pangkaraniwan. Hindi po kumukurap yung mga mata niya nun at hindi rin po siya kumikilos. Nakatitig lang po siya sa akin. Pakiramdam ko po nun ay bigla pong lumamig yung buong paligid. Nung hindi ko na po kinaya, Sir Ren, ay tumakbo po ako pabalik sa apartment. Halos mabitawan ko po yung susi sa pagmamadali nun. Agad ko pong ginising sina Joel at Kobe. Pero pareho po silang mahimbing yung tulog. Nung wala na po akong magawa nun, naupo na lang po ako sa sala at tahimik ng nagdasal hanggang sa sumikat po yung araw. Kinabukasan, naikwento ko po sa kanila yon. Pero tinawanan lang po nila ako. Sabi po nila na baka lasing lang daw ako. Di na po ako nakipagtalo sa kanila. Pero alam ko sa sarili ko, nagising ako noon nung makita ko po yung matandang babae. Ilang linggo po ang lumipas, ay may mga tenant po na lumipat sa apartment. Pero sa kabutihang palad po noon, wala naman po silang naikwento na may kakaibang nangyari. Pero hanggang ngayon, Sir Ren, sa tuwing dumadalaw po ako para maningil ng renta, iniiwasan ko na pong mapatingin sa malaking punong yon.